Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang channel na ito, alam mong halos lahat ng pangunahing produkto ng Hidile ay nasubukan ko na nitong nakaraang taon, kabilang na ang dalawang Tour Pro 2 na namukod tangi noong 2023 dahil sa matalinong case at balanseng tunog. Kaya nang inilabas ng Hidile ang mas bagong Tour Pro 3, isa lang ang malaking tanong ko, totoong upgrade ba ito o simpleng minor na pagbabago lang? Sa video na ito, ikukumpara natin ang Avila Tour Pro 2 at ang Avila Tour Pro 3 ng magkatabi. Titingnan natin ang disenyo, kalidad ng tunog, active noise cancellation, mga tampok ng API at tagal ng baterya. At ibibigay ko ang tapat kong opinyon kung sulit ba talagang mag-upgrade kung meron ka na ng naunang modelo. Simulan natin sa disenyo. Sa unang tingin, halos pareho pa rin ang hugis ng Tour Pro 3 sa Tour Pro 2, compact na earbuds na komportable sa tenga at may pamilyar ng touchscreen smart case. Kapag tiningnan mo ng mas malapitan, mapapansin mong mas pinaganda ang case. Bahagya itong mas manipis, mas bilugan ang mga dilid, at mas pinaayos ang display para mas mabilis tumugon at mas maliwanag, kaya mas madali nang mag-swipe at mag-tap kahit sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Nagbibigay pa rin ang case ng access sa volume, playback, Bensi modes, at kahit pagtanggap ng tawag nang hindi mo na kailangang kunin ang iyong telepono. Ito ang naging game changer sa Tour Pro 2 na nanguna sa iba nang inilabas ito noong 2023. Ang mismong earbuds ay bahagyang mas magaan din kumpara sa Tour Pro 3. Napansin ko rin na mas secure ang fit nito kapag matagal suotin, lalo na kapag nagko-commute o may tawag. Malinaw na inayos nila ang pressure balance na nakakatulong sa kabuuang comfort kapag suot mo ito ng matagal. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tunog. In-enhance ng Ilire ang audio sa Tour Pro 3 at mas gumanda ito. Maganda na ang balanse ng Tour Pro 2 pero mas malakas ang low end ng 3 nang hindi naapektuhan ang kalinawan ng mids. Malinaw pa rin ang vocals at mas kumikislap ang treble. Hindi naman sobrang laki ng pinagkaiba, pero kung mahilig ka sa mga kanta na malakas ang bass o mga genre na detalyado tulad ng acoustic o classical, mapapansin mo talaga. Kung saan talaga namumukod tangi ang Tour Pro 3 ay sa noise cancellation. In-update ang ENC engine at mas magaling na itong magtanggal ng mga mababang ugong at matataas na ingay sa paligid. Sinubukan ko ang parehong modelo sa isang cave at habang naglalakad malapit sa trapiko. At kahit maganda na ang performance ng Tour Pro 2, mas marami talagang nababawasang ingay ang 3, lalo na yung mga tuloy-tuloy na tunog gaya ng ventilador at makina. Ngayon, ang transparency mode ay may maliit pero mahalagang pagbuti rin. Mas natural na pakinggan ang mga boses sa paligid, at mas kaunti na rin yung artipisyal na ugong na madalas marinig sa mga mababang klase ng transparency. Muli, hindi ito sobrang laki ng pagbabago, pero mas pinino na siya. Sa loob ng Evira Headphones app, pareho mong mapapagana ang customizable ED, mga Bensi mode, at gesture controls sa dalawang modelo. Pero sa Tour Pro 3, mas maganda na ang paglipat-lipat ng mga setting, mas mabilis ang pag-sync ng pace, at mas maaasahan ang mga firmware update. Isa ito sa mga upgrade na mas ramdam mo kaysa sakit ang kita, kumbaga, mas feels better kaysa looks different. Halos magkapareho ang battery life, mga 1-0 oras mula sa mismong earbuds kapag naka-off ang Gensi, at hanggang 1-0 oras din lahat-lahat kasama ang case. Pareho silang may fast charging support at USB-C ang damit ng case. Walang malaking pagbabago dito, pero matagal nang nangunguna ang idila sa aspetong ito, kaya wala naman talagang kailangang ayusin. Pagdating sa kalidad ng mikropono, parehong maganda ang performance ng dalawa, malinaw pa rin kahit maingay ang paligid. Hindi ko naman nakita ang malaking pagkakaiba dito, pero may kaunting lamang ang Tour Pro 3 pagdating sa paghanda ng hangin na makakatulong kung madalas kang tumawag sa labas. Kaya guys, ang malaking tanong, dapat ka na bang mag-upgrade? Kung meron ka ng Avila Tour Pro 2 at satisfied ka naman dito, hindi mo kailangang magmadaling bumili ng Tour Pro 3. Kahit maganda siya, hindi mo naman kailangan mag-upgrade agad. Pero kung importante sa iyo ang mas malakas na bense, mas malinaw at mas natural na transparency, mas magaan na fit at mas smooth na overall na karanasan, mas maganda talaga ang Tour Pro 3 na earbuds. Para sa mga bagong bibili at namimili sa dalawa, diretsong Tour Pro 3 na agad ang pipiliin ko. Makukuha mo ang pinakamagandang inaalok ng idea ngayon at ang mga pinahusay na detalye ay nagbibigay ng mas premium na pakiramdam sa kabuuan. Ngayon, guys, gumawa rin ako ng full review ng pareho sa mga ito sa mga review ko. Makikita nyo doon kung saan dinala ko sila sa event. Naglakad-lakad, ginamit sa labas, tinest ang mikropono at sinubukan ang tunog. Tingnan nyo rin ang mga link papunta sa full reviews. Pero ito ay magbibigay sa inyo ng ideya kung ano ang pakiramdam gamit ang earbuds at kung saan tayo dapat pumunta. Kaya nilagay ko sa ibaba ang mga link ng produkto kung gusto nyong bumili o tingnan ang presyo. Kung ginagamit nyo na ang alinman sa mga earbuds na ito, ipaalam nyo sa comments. Alin ang mas gusto nyo at bakit? At syempre, kung nakatulong sa inyo ang comparison na ito, pakilike, mag-subscribe, at itap ang notification bell para hindi nyo mamiss ang susunod kong idire, Avila Deep Dive o audio review. Salamat sa panonood. Ako si Andy at magkita tayo sa susunod.